Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Alam nyo, ang kawalang malay sa Biblia ay dahilan para ang tao'y mailigaw. Kaya gusto ko kayong maalam sa Biblia, mga kapatid. Aalamin natin sa Biblia, sino ang mga sanggol na tinutukoy na pinagpahayagan ng mga bagay ng Diyos. At ang ipinahayag ba, pangalan lang ng Diyos? Kung sanggol ang pag-uusapan, sanggol na literal, wala namang alam sabihin nyo, kundi uha eh. Di ba? Ang sinasabi naman ni Kristo rito, hindi naman isang bagay lang eh. Pakinggan nyo sa Mateo 11:25. Babasahin po natin. Nang panahong iyaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ayon, inilihim mo ang mga bagay na ito. Mga bagay ito, hindi pangalan lang ito eh. This is not mere name, no. These things, you have hid these things from the wise and the prudent, sabi niya, and revealed it unto babes, ang sabi niya. These things, marami yun. Maraming bagay ito. Ipinahayag ng Diyos sa mga sanggol. Inilihim naman niya sa mga pantas at matatalino. Ngayon, pinakahulugan ng isang sekta rito sa atin, ito nga raw yung pangalan ng Diyos na uha. Pero dito sa puntong ipinahayag sa sanggol, inilihim. Alam niyo, pagkakalihim ng Diyos magtataka ka nga eh. Gusto niyo bang kapirasong-kapiraso lang, mga kapatid, kung gaano kalihim-lihim? Ilan na ang naging papa ng Iglesia Katolika? Alam niyo ba? Pope John Paul II is the 264th Pope. Sabi nila, 264 na papa na. Matatalino lahat ng karamihan. Nag-aral ang mga papa na yan. Ang paniwala, si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys unto the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Sino raw po ang kausap? Si Pedro. Sino raw yung bato? Si Pedro pa rin. Kaya si Pedro raw ang pinagtayuan ng iglesia, siya raw ang unang-unang papa sa Roma. Dahil ang kahulugan daw ng salitang Pedro, Petros, sa Griego ay bato. Totoo na si Pedro, ang kahulugan sa Greek ay Petros. Yung Petros, bato talaga yon. Pero yung Petros na bato, stone yun, stone. Maliit na bato. Sino naman tanga magtatayo ng isang bahay sa maliit na bato? Ang sinasabi ron, kung titignan mo sa Greek, Petra. Upon this Petra, rock. Hindi stone, rock. Upon this rock, I will build my church. Petra yon, hindi Petros. Ang nakalagay doon, Petra. Ang Petra is a boulder of a rock. Yan. At si Kristo yung Petra sa Biblia. Pakinggan nyo sa hula pa lang. Si Kristo yun eh. Sa awit, 118. Biro mo yan, simpleng bagay. Walang nakaintinding papa sa Roma kahit isa. Simpleng bagay yan. Na si Kristo ang pundasyon ng iglesia bilang malaking bato o Petra. Pakinggan nyo sa awit 118. Bata. 22. Ang bato
na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Kita nyo, ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Ito ang wika, itong batong ito, ang gawa ng Panginoon. Kagilagilalas ito sa ating mga mata. Sino ba yung bato na yan? Si Pedro nagpaliwanag kung sino yung bato na yan. 4 ng gawa. Pakinggan nyo. Kung ito ba sinaliksik ng pare, magkakamali ba sila? Gawa 4 Gs. Ang nagsasalita rito mismong si Pedro. Basa. Talastasin ninyong lahat, Sabi ni Pedro, be it known unto you all, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Kita nyo, yung bato na yun na hinuhulaan pa sa panahon pa ni David, si Kristo yun ang sabi ni Pedro. Siya ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Siya ang naging chief cornerstone. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang nasukat nating ikaligtas. Kita mo? Sabi ng Biblia yun, maliwanag yun. Si Pedro nagsasabi. Siya ang bato, si Jesus, na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Dun sa kanya itinatag ang iglesia sa ibabaw ng bato. Si Kristo po'y simboliko ng malaking bato, Petra. Sa Kastila, Piedra. Sa Greek, Petra. Si Pedro, sa Greek, Petros. Iba yung Petros, maliit na bato yon. Samantalang yung Petra, malaking bato, sapat maging pundasyon. Naintindihan ba ng pare? Hindi. Naintindihan. Hanggang ngayon, paniwala nila, ang bato raw si Pedro. Pakinggan niyo mga kapatid. Si Pedro may sabi, si Kristo raw ang bato. Hindi siya ang inaamin niyang bato, si Kristo. Siya ang batong pangulo sa sulok. O, puntahan natin sa ibang apostol. Si Pablo. Ano ang paniwala niya? Sino ba yung bato na pinagsaligan ng iglesia? Pakinggan niyo. Sa unang Korinto G. At ang lahat, Gis 4. At lahat ay nagsiinom ng isang inuming ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong iyaon ay si Kristo. Sino ang bato? Si Kristo bato. Siya ang pundasyon Ang katunayan sa 3:11 ng unang Korinto, sabi rin ni Pablo, pakinggan nyo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kita mo, sino ang pagsasaligan ng iglesia? Si Kristo. Paano mong gagawing saligan si Pedro? Tao yun. Nagkakasala yun. Nagkanulo pa nga yun di ba? Ikinailapan nun ang ating Panginoon. Paano mong gagawin si Pedro ang pundasyon? The strength of Peter as a man is not enough to hold the entire church in its place. Hindi po pwede. Peter is incapable of holding all the weights of being the foundation of the church. Kaya, I say unto thee, first person, the second person, that thou art Peter. Peter is the second person.
And upon this rock, third person, I will build my church. Oh. Yung rock, third person, hindi second person. Kasi kung yung rock, si Peter din, sasabihin sana ni Jesus, I say unto you, thou art Peter, and upon you, I will build my church. Sana ganun. Ba't sinabi, upon this rock? Eh kasi may ibang rock na tinutukoy eh. Hindi naman si Pedro eh. O, at sino yung rock? Nagtanong si Jesus Christ, ano ba ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot mga apostol. Sabi nung iba, ikaw ay si Jeremias. Sabi nung iba, ikaw si Elias. Sabi nung iba, ikaw ay isa sa mga propeta. Eh kayo, ano naman ang sabi nyo tungkol sa akin? Sumagot si Pedro, Thou art Christ, the Son of the living God. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Kristo kay Pedro, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood did not reveal this unto you, but my Father in heaven. Yung this, tinutukoy dun sa sagot ni Pedro, Thou art the Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood did not reveal this unto you, but my Father which is in heaven. And I say unto you, that thou art Peter, and upon this rock, which is the rock, the one you have said, Christ is the Son of the living God, upon this rock. Yung sinabi ni Pedro mismo, I will build my church. Isipin mo, tagal-tagal ng hiwaga sa panahon ng mga Katoliko yan. Hanggang ngayon, hindi pa nila tinatanggap at hindi pa nila maamin na mali ang kanilang interpretasyon ng kanilang Papa na si Pedro raw ang bato. Imposibleng si Pedro ang bato. Kasi si Pedro kasamang itinayo sa ibabaw ng bato. Oh. Yung bato tayuan, si Pedro kasamang itinayo ron eh. Gusto niyong basahin ko? Basa sa Efeso 2. Pakinggan niyo sinasabi ng kasulatan, mga kapatid. 2:20. Basa. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Kita nyo? Itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Meron din palang saligan yung mga apostol, no? Kasama pala silang isinasalig. Ulit, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Ano ba si Pedro? Apostol. Apostol. Kasama ba siyang itinatayo o hindi? Kasama. Kasama siya eh. Na yung itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Sino yon? Na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa Kita panulok. nyo? Sino yung bato na pinagsaligan pati ng mga apostol? Si Kristo. Pati si Pedro nakatayo ron. Paano mo sasabihin si Pedro ngayon ang pagtatayuan? O ngayon ba? Payag ba kayo, mga kapatid? Sa Biblia may mga hiwaga na lihim. Payag kayo? Yun lang babae sa Apokalipsis eh. Hindi alam kung si Maria ba naman daw yung babae sa Apokalipsis. Ha? Paano naging si Maria yon? May putong yung 12 bituin. Nakadamit. Nakadamit ng araw. Sa kanyang paa nandun ang buwan. Kailan nangyari kay Maria na nakatayo siya sa ibabaw ng buwan at nakadamit siya ng araw? Damitan mo ng araw si Maria, di nasunog yun. Ayaw mo maniwala, nasa Biblia. Ang liwaliwanag, oh. Si Kristo yung bato. Yung bato, si Kristo yun. Ang liwanag sa mga talata, tapos ginawan si Pedro. Tapos si Pedro raw ang unang-unang papa sa Roma. O sasabihin naman ng mga Katolikong mga abogado, mga matataas ang pinag-aralan. Ba't ka naman maniniwala kay Soriano? Ang pari namin, 11 taon nag-aral. Si Soriano walang pinag-aralan. Siyempre, mas alam ng pari namin. Tanga, ang Diyos ko may sabi. Ang sabi ni Jesus. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa.
inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinaunawa mo sa mga sanggol. Si Kristo may sabi nun. Salita yun ng ating Panginoong Jesus. Hindi naman kailangan magmalaki kung may pinag-aralan ako eh. Totoo namang wala akong pinag-aralan eh. Ngayon, di ko na kasalanan sa Diyos ha. Hindi ko na ipagsusulit sa Diyos yan. Kayo mga kababayan Pilipino, lahat ng pera ko, ginastos ko na. Lahat ng pwedeng isanla, sinanla ko na. Marinig nyo lang ang tinig na ito sa inyong mga tahanan. Kaya kung kayo ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw nyo, wag nyo. Basta kung ayaw nyo, wag nyo. Ayaw nyo, wag nyo. Lahat ng pwede kong gawin, ginawa ko na. At siguro, kung may ipakikita pa ang Diyos sa akin na pwede kong gawin, I'm willing to do that with God's help. Sa tulong ng Diyos, gagawin ko lahat ng pwede kong magawa. Mahango ko lang ang mga kababayang Pilipino sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya hindi tumitino ang maraming tao, hindi sinasabi ng mga mangaralan salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is powerful to pierce into the heart of a believer. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihang makapagpapabago ng paniniwala, ng kasamaan at ng buhay ng isang taong makasalanan. Ngayon, maiintindihan ba nila yan? Hindi nga maintindihan kasi inilihim sa mga pantas at matatalino. Kaya walang malay ang pare. Ang mga sugo ng kung ano-anong iglesia, tanungin mo lang ito Tanong mo, sino po yung sanggol na pinagpapahayagan ng Diyos nung mga bagay na inilihim niya sa mga pantas at matatalino? Imagine, this is a very rare thing. This is a very peculiar thing. Not everybody can admit, but everybody must admit this, that the things of God are hid from the wise and the prudent and are revealed unto babes. Yun ang sabi ni Kristo. Makakapagtaka may marululong. May sukat sumuluhod sa bato. Nananalangin dun sa bato. Santa Maria, indunin Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at king kamatayan mi. Amen. Bapo Mariamit mo kapuking grasya, ginun Diyos at yuke, kanuang kasablang babae no niya pa naman imbong, aningat yan mo Jesus. Santa Maria, indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Mariamit mo kapuking grasya, ginun Diyos at yuke, kanuang kasablang babae no niya pa naman imbong, aningat yan mo Jesus. Santa Maria, indunin Diyos, panalangin mo kaming makasalanan at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kayong grasya, ginun Diyos yuke, kanuang kasablang babay. Matinding pagkaligaw yan. Isipan mo, indunin ng Diyos. Ina ng Diyos, kinukulit mo. Ang palagay mo sa ina ng Diyos, bingi. Sinabi mo na, no? Sinabi mo na. Ulitin na naman 10 beses. Pagkatapos idaldal ng idaldal, kakantahin pa. Yun din yun, kakantahin yun din. Dios de salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto. Bien de amén.
Jesus, Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Dios te salve. Ba, ulit-ulitin na naman ulit. Kaya yung kapatid na ko, sabi sa akin ng kapatid na ko, Chinese yun eh. Brother, bilis-bilis nila, hindi ko makasunod eh. Kaya sila akin abang. Bawat tapo, sabi ko lang, pale-paleho. 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 Eh, oo nga naman, hirap na hirap siya sumunod. Mabilis daw magsalita. Eh, Chinese yan, di marunong Tagalog. O, kaya, inaabangan niya na lang daw, ting matatapos. Panalain mo kami makasalanan ngayon at king oras din kamatayan may amin. Pale-paleho. Abang na naman siya. Pag malapit na matapos, pale-paleho. O, matatapos na. Pale-paleho. O, pale-paleho nga naman eh. Talaga naman pale-paleho lang. Wala man, iba yan. Pale-paleho. Mula umpisa hanggang tapos yan. Pale-paleho yan. Waka nga yan. O, ano gagawin mo ngayon dyan? Eh, bawal ni Kristo yan. Sa pananalangin ninyo, huwag niyong gagamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag kayong magsitulad sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama sa langit ang mga bagay na kinakailangan nyo bago nyo hingin sa Kanya. Yun ang sabi ng Biblia. Eh, dadating na naman ang isa pang henerasyon. Luluhod na naman uli sa gawa ng kamay ng mga tao. Eh, bawal ng Diyos yan, napakasuklam-suk. Basahin nga natin. Yung ginawa ng kamay, kapatid na Willie, bawal na yun eh. Luhuran eh. Basa. 44:13. Nag-uunat ang alwagi ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan ng lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam. At kanyang tinatandaan ng mga kompas. At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao. Ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. Ayan, kinakatam yan, nilalagari yan, no? Tapos tuloy. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina. Kita nyo, yan pala mga punong kahoy. Anong ginagawa? Ang labis niya on, At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. kita mo na. Yung kahoy, puno. Yung labis ginagawa niyan Diyos. Yung iba pinang-iihaw niya ng tinapay. Yung iba pinampaparikit niyan, sabi ni Isaias. Tapos yung iba ginagawa niyan Diyos. Sa makatwid bagay. Sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan. Kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Kita nyo, kahoy yan eh. Diba? Nako mga kababayan, patawarin kayo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ngayon, pagpapahayagan ba kayo ng Diyos ng totoo? Nung kanyang lihim, yung kanyang hiwaga, ipahahayag ba? Hindi. Sabi ng Biblia, inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Ipinahayag mo sa mga sanggol. Ang tanong natin ganito, sino ang mga sanggol? Sabi nung iglesyang ako nga, yun daw yung mga sanggol na bagong panganak. Uha. Sinong mga sanggol ang pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang mga katwiran? Nakakilala ng kanyang aral. Sino yung mga sanggol na tinutukoy? Pakinggan nyo ha. Ikalawang Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan
na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sino pong sanggol ang tinutukoy na ipahahayag sa kanila yung katwiran ng Diyos? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo na ministro. Si Timoteo na sugo ng Diyos. Hahalili kay Pablo sa pangangasiwa ng iglesia sa mga hintil. Ang kahalili ni Pablo si Timoteo. Bago siya namatay, ang sabi niya kay Timoteo, manatili ka sa iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan mula sa pagkasanggol. Iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Sino po yung sanggol na pinagpapahayagan ng salita ng Diyos? Hindi naman literal na sanggol si Timoteo noon. Nung sabihin ni Pablo yon, siya po ay matanda na. Mamamatay na si Pablo, matanda na si Timoteo. Ang sabi niya kay Timoteo, manatili ka sa iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. At mula sa pagkasanggol, nalalaman mo, Timoteo, na ang mga banal na kasulatan ng makapagpapadunong sa iyo sa pananampalataya kay Kristo. Kita nyo? Sinong sanggol ang tinutukoy na pinagpahayagan ng Diyos nung mga bagay na itinago niya sa maraming panahon sa mga pantas at matatalino? Sinong mga sanggol? Mga sanggol na sinugo ng Diyos. Sugo yun si Timoteo. Sanggol, mula pa sa pagkasanggol niya. Palibasa, sugo siya. Alam nyo kasi yan, sugo, mga kapatid. Mula pa lang sa tiyan ng ina yan eh. Inihahanda na ng Diyos yan eh. Mula pa sa tiyan ng ina, yan sugo. Kaya pagkaya nakakaintindi na, ang kahulugan ng sanggol dyan eh, sanggol sa pananampalataya. Bagong-bagong tawag. Babes in Christ, ang sabi sa Bibliang Ingles. Sanggol kay Kristo. Doon pa lang, sanggol pa lang kay Kristo, pinagpapahayagan na ng Diyos ng kanyang aral, yung sugo. Kaya ang sugo, pag lumaki na, tumanda na sa pananampalataya, hindi mo na pwedeng yan matutulan ng kahit ano kasi dyan na tumanda yan sanggol pa lang, tinuturuan na yan Ayan. Itinuturo na ng Diyos mula sa kalagayan ng pagkasanggol sa pananampalataya, yung kanyang mga sinugo, tinuturuan at naranasan ko yan sa buhay ko, mga kapatid Pagka-anib ko sa iglesia, pagkabotismo ko, ay nako. Sabi sa inyo, pagbabasa ko ng Biblia, yung nabasa ko, halos natatandaan ko Natatandaan ko. Kailan yon? That was 1964. Ano na po ngayon? 2002. Ilang taon na po nakakalipas? 38 years? Tanyo? Ngayon, baka sabihin nyo naman, nagyayabang ako. Nung basahin ko ang Biblia, nakaramdam akong may kapangyarihang nagtuturo sa akin para matandaan ko yung sinasabi nung binabasa ko. Ngayon, kung may duda kayo, siguro ngayon pwede nyo naman akong imbestigahin Tama o hindi? Totoo kaya, sabi ng Biblia, mula sa pagkasanggol, natuturuan ng sugo ng mga aral ng banal na kasulatan? Awa naman ng Diyos, ganun na nangyari sa buhay ko Mula nung bago akong bautismo, magbabasa ako ng Biblia, meron akong naiintindihang salita ng Diyos. At pag naiintindihan ko, nare-register dito. Pero hanggang ngayon, awa ng Diyos, natatandaan ko yun na pagbabasa ko sa Biblia 38 years ago. Tama. Tama ang sabi ng Panginoong Jesus. Mula sa pagkasanggol, sanggol na sanggol pa ako nun sa pananampalataya. Pero yung natandaan ko't nakilala kong aral hanggang ngayon, awa ng Diyos, gusto nyo, sara nyo Biblia. Sige, ilagay mo sa screen, babasahin ko, hindi ako titingin. Papakita ko lang, Genesis 1:1. Sige, lagay mo dyan, hindi ako titingin, mga kapatid. Sige, pipikita ko, gusto mo, lagyan mo akong takip yun ang ulang-ulang kong binasa Genesis Nang pasimula
nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tama ba? Nasa screen ba? Ayun. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Tama o hindi? Kita mo. Pipikita ko sa verse 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Di ba? Tama mo o hindi? At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niya ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Amen? Tama ba na sa Biblia o hindi? Nasaan? Nandito ba o wala? Nandito, kaya kahit mawala yung Biblia, may ipangangaral pa rin ako sa inyo mga kapatid. Nandito na yun eh. Tama ang sabi ng Biblia. Mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan, makapagpapadunong sa iyo ay kaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tama yun. Mula sa pagkasanggol, natutunan ko na yun eh. Pagkasanggol sa pananampalataya. At hindi ko naman naiwawala sa tulong ng Diyos hanggang sa panahon ito, mga kapatid. I treasure those words in my heart. Hindi nawawala yun, mga kapatid. Nasa puso ko yun at nasa isip. Ngayon, kailangan ba ako ngayong magbasa ng Biblia, mga kapatid? Kailangan ba ako magbasa ng Biblia? Of course. Pero nakikita ko kahit wala akong panahong magbasa ng Biblia, pag kailangan ko talata, automatically nagre-register sa isip ko eh. Nagyayabang ba ako, mga kapatid? Sumpain ng Diyos ang taong mayabang at mahangin. Sumpain ng Diyos ang taong mapagyabang. Ang aking sinasabi, pananampalataya ko. Tama ang sabi ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanila, sabi ng Diyos. Isusulat ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso. Iuukit ko ang mga yon. Ako ang magiging Diyos nila. Sila'y magiging bayan ko, ang sabi ng Panginoon. O, di ba totoo? Totoo, hindi? Totoo, nakasulat nga sa isip at saka sa puso ng tao yan eh. Kung gusto mo, pati ikaw, masusulatan din. Huwag lang matigas ang bungo mo eh. O, huwag ka lang magkalayawan. Walang sigarilyo, walang sugal, walang babae, walang kung ano-anong masasama. Makita mo, yung salita ng Diyos, matatandaan mo. May nagtatanong sa akin eh, paano ba ang pagkabisado ng Biblia, kapatid na Soriano? Huwag ka magsugal. Huwag ka uminom ng alak. Huwag ka manood ng sine. Iwasan mo lahat ng kalayawan sa mundo. Huwag ka manigarilyo. Yung kasi naranasan ko eh. O anong alisin ko lahat yun sa buhay ko? Awa ng Diyos ang napasok sa isip ko yung salita ng Diyos. Kaya nga, kung maiintindihan lang ng tao, nalihim sa mga pantas at matatalino eh. Mga mahistrado, mga presidente, mga senador, mga matataas na tungkuling mga tao, walang malay sa Biblia eh. Wala. Pero anong nangyari? Hindi lihim sa pantas at matatalino, ipinahayag sa mga sanggol. Sinong sanggol? Yung literal na sanggol? Wala nga alam yung sanggol na yun, kundi umuha, Hindi sanggol na literal yon. Sanggol yon sa pananampalataya kay Kristo. At makikilala mo yung sanggol na yon. May pagkakakilanlan doon, mga kapatid. Hindi lahat ng sanggol, ha? Kahit sino naman pwedeng angkinin na siya yung sanggol na pinagpahayagan ng Diyos, eh. Pero may sinasabi ang Biblia na palatanda ang pagkakakilanlan sa mga sanggol na pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang mga salita na nalihim sa mga pantas at matatalino. Paano mo makikilala yung mga sanggol na yon? Eto, pakinggan niyo, ha? Sa 7 ng 1. Basa. Kung ang sino mang tao
ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Alin ang makikilala? Tamo? Hindi sa muka. Kung muka ang pag-uusapan, pangit ako eh. Sinasabi ko, hindi ako pogi Dahil hindi naman sa pagkapogi makikilala yung sanggol na pinahayagan ng Diyos ng kanyang lihim. Sinong sanggol yon? Kung nais mong maglingkod, sumunod sa Diyos, makikilala mo ang turo. Turo. Hindi sa pinag-aralan. Mga apostol, wala rin pinag-aralan Pakinggan nyo sa 4:13 ng gawa ng mga apostol. Basa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. Nagtaka sila kay Pedro at kay Juan. Pangunahin sa mga apostol. Mga mangmang at walang pinag-aralan. Tapos sasabihin mo, kailangan nakatapos ng theology. Saan theology nag-aral si Pablo ay si Pedro at si Juan? Nag-aral ba silang theology? Wala nga silang pinag-aralan Kaya hindi makikilala sa pinag-aralan. Hindi rin makikilala sa damit. Hindi ko mo nakadamit, maputi, mahaba. Kung kumilos kung kumilos dinumero. Yan ang aming pari. Tingnan mo kung kumilos. Refined na refined. Si Soriano parang sanggano. Bakit dumba sa kilos na ano? Ganun ba yan? Dumba. Ulitin nga natin ang 7:17. Basahin nga natin mga kapatid. Basa. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Alin ang makikilala mo? Turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kalwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Nakita mo, ang sa Diyos ay yung nagsasalita hindi mula sa kanyang sarili. Makikilala mo ang turo kung sa Diyos o kung nagsasalita ng mula sa sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap siya ng sarili niyang glory o kaluwalhatian. Dapat ang humahanap ng glory o kaluwalhatian niya kung sa kanya'y nagsugo. Ang gayon, totoo. Sa kanya'y walang kalikuan. Walang mali, walang liko sa aral ng sugo. Yun ang patotoo na yung sanggol na yon, yung sugo na yon, pinagpahayagan ng Diyos. Ang patotoo yung aral. At nyo, meron bang aabante sa aral pagdating sa aral sa samahang ito? Wala. Meron ba? At nyo, Iglesia ni Manalo, yayabang natakot sa diskusyon Alam nila kasi yung aral dito, hindi nila basta-basta magigiba Yung kanila, giba na Yung sugong anghel nila, giba na yun Yung kanilang 4 na hangin, the Big Four, 1914, giba na yan. Wala na yan, hindi na naniniwala ang maraming tao dyan. Na si Manalo, sinugo, 1914 sa malayong silangan. Baliktad Nasa Biblia, bago maggera, magtatatak. Kayo naman, nung matapos ang gera, saka kayo nagtatak. Paano naging totoo yung inyo? Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.